Humarap si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sana sa pagbasa ng kanyang sakdal hinggil sa kasong graft. Kasama niyang dumalo si dating Public Works Secretary Manny Bonoan na dumating ng naka-wheelchair. May report mula Quezon City ang aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, talas anong nangyari sa naging pagdinig kay Estrada at Bonoan at bakit naka-wheelchair na ang dating DPWH Secretary? Tristan, unahin muna natin yung arraignment para sa kasong graft. Ipinagpaliban nga ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbabasa ng sakdal ni na Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Iniusog ng korte ang arraignment sa darating na Huwebes, June 4, 1:30 ng hapon. Kasunod yan ng magkakaibang apela ni na Estrada at Bonoan. Pasado 1:00 ng hapon, dumating si Estrada sa Sandigan Bayan ng nakaposas at naka-uniform para sa mga detainee. Bagay na una munang kwenestyon ng kanyang abogado gayong nakapagpiyansa na sila sa 2nd Division at voluntaryo naman umanong sumuko sa Estrada sa kasong plunder na non-bailable. Pero una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na inaresto si Estrada sa loob ng Senado sa kabila ng pag-alba ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bago pa ito sabihin ni Estrada nasusuko siya sa mga pulis. Sinusugan din yan ng palasyo. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. Sa pamamagitan ng abogado, iginiit ni Estrada ang iba-ibang apela sa korte kabilang na ang pagbasura sa kaso. Gayon din ang request na ibalik sa ombudsman at muling buksan ang investigasyon. Una nang nagpahiwatig si Estrada na gusto niyang ituloy ang arraignment. Pero nang muling konsultahin ang kanyang abogado, binawi niya ang unang apela at hiniling na ipagpaliban ito. Humirit din ang abogado ng senador na payagan si Estrada na dumalo ng court hearing online. Ito ay para magampanan pa rin ni Estrada ang kanyang tungkulin bilang senador gaya ng pagdalo raw sana sa caucus ng Senado ngayong hapon. Sabi ni Presiding Justice at Sandigan Bayan 2nd Division Chairperson Geraldine Econg, pinapayagan naman ito sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Pero aniya, wala silang kontrol sa posibleng pagdalo ni Estrada sa Senate hearings online na mainit na pinagdedebatihan ng mga senador. Pumayag pa rin ang Korte sa bagong arraignment schedule pero sinabi nitong hindi na sana mahalaga ang delay gayong present sina Estrada at ang kanyang mga abogado. Sa kaso naman ni dating Secretary Bonoan, humiling din ang kanyang abogado na iurong ang arraignment dahil sa kanyang hypertension. Dumating si Bonoan sa korte ng naka-wheelchair matapos magpalipas ng gabi sa PNP General Hospital. Kinonsidera ng korte ang kanyang kondisyon kaya nananatiling nasa kustodiya ng pulis si Bonoan, di gaya ng ibang kasamahang akusado na nakakulong na sa New Quezon City Jail. Tristan, sa June 4, itinakda din ng Sandigan Bayan 5th Division ng arraignment para sa kasong plunder na non-bailable laban kay Estrada at sa iba pa niyang kasama. Umaga ang schedule niyan habang sa hapon naman nakaschedule ang arraignment para sa kasong graft sa 2nd Division. At yan muna ang latest dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa Tristan. Maraming salamat Lance Mexico, nagbabalita mula Quezon City. Para naman sa Malacanang, magpapatuloy daw ang pagpapagawa ng mga nakatenggang flood control projects ayon sa DPWH sa gitna ng nangyaring flood control scandal.